Sa pambungad na eksena, nakita namin ang isang lalaki na biglang nagising sa hating gabi. Ang isang misteryosong bagay na parang chain ay nakalagay sa kanyang pusod. Matapos mailabas ang buong bagay, ang lalaki ay nakaranas ng matinding pagdurugo na nag-udyok sa kanya na sumigaw ng malakas sa gulat. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa realidad na ibinunyag na isa lamang itong bangungot. Mukhang sanay na sa mga episode na ito ang girlfriend niya na nakatambay kaya hindi na lang niya ito pinapansin. Kasunod nito, ipinakilala kami sa isang lalaki na nagngangalang Herman na may pangarap na maging isang mahusay at matagumpay na artista. Ang kanyang ambisyon ay gumawa ng mga pambihirang likhang sining na makaaantig sa mga tao sa pinakamalalim na paraan, magpapakita sa kanila ng ibang paraan. Para dito, walang pagod niyang inilaan ang kanyang mga araw at gabi, ngunit nakalulungkot, ang kanyang mga obra maestra ay palaging tinatanggihan. Sa paglipas ng mga taon ng zero accomplishment, iminungkahi ng ina ni Herman na humingi siya ng patnubay mula sa kanyang tiyuhin na si Felix, na isang matagumpay na artisan na kilala sa kanyang katangitanging hikaw. Gayunpaman, naniniwala si Herman na ang kanyang tiyuhin ay isang hacker, habang pinagsasamantalahan niya ang kanyang mga manggagawa para sa maliit na sahod, habang kumikita ng malaki mula sa kanyang negosyong alahas. Kalaunan ng gabing iyon, nagsusurf si Herman sa internet nang napadpad siya sa isang online na bakanteng trabaho. Ito ay mula sa kilalang artista, Devorah Klin, na naghahanap ng isang matapang na bagong talento. Isinasaalang-alang ito bilang isang ginintuang pagkakataon, bumisita si Herman sa opisina ni Devorah kinabukasan. Doon, nakipagkita siya sa kanyang katulong, na nagtuturo sa kanya na ipakita ang kanyang nilikha sa kanya bago ito iharap kay Devorah mismo. Pagkatapos ay inilabas ni Herman ang isang globo, na naglalarawan ng mga kasalukuyang problema sa mundo. Sa kasamaang palad, ang kanyang trabaho ay nakakatugon sa pagtanggi para sa isa pang beses. Sa kabila ng pagtitiis ng sunod-sunod na pag-urong, hindi sumusuko si Herman sa kanyang masining na adhikain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, iba na ang takbo ng mga pangyayari. Kinaumagahan, nagising si Herman at narinig niyang may naliligo sa kanyang banyo. Ang kanyang ina pagkatapos ay nakakagulat na ibinunyag na pinarentahan niya ang kanyang silid sa isang lalaking pinangalanan dahil kailangan nila ng pera. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi niya sinusuportahan ang kanyang pangarap. Nang walang ibang pagpipilian, inabot ni Herman ang kanyang tiyuhin na si Felix, na siya ring tao mula sa pambungad na eksena. Sa pakikinig sa kanyang mga pakikibaka, naiintindihan ni Felix kung ano ang kailangan niya. Sinabi niya na kailangan ni Herman ng pribadong espasyo kung saan malaya siyang makapagtrabaho ng walang anumang abala. Pagkatapos ay nag-aalok si Felix kay Herman ng pagkakataong manatili sa kanyang lumang studio, isang panukala na sa simula ay pumupuno kay Herman ng kagalakan. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang kaligayahan dahil naniningil si Felix ng buwanang upa na $800. Sa sumunod na eksena, si Herman, na kahit papaano ay nagawang makumpleto ang kanyang pinakabagong likha, ay dumalo sa eksibisyon ng sining ni Devorah. Sa pagtatangkang gumawa ng impresyon, ipinakita niya ang kanyang likhang sining na nakasabit sa dingding ngunit sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kontrol, na lumikha ng kumpletong gulo sa bulwagan ng eksibisyon sa kabila ng kasawiyang ito. Humiling si Herman ng isa pang pagkakataon, na humihingi ng 2 linggong takdang panahon upang lumikha ng isang bagay na kapansin-pansin. Nangako pa nga siyang itigil ang lahat kung hindi gagana ang kanyang sining. Nang marinig ito, sumang-ayon si Devorah, dahil gusto niyang maalis siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Herman kay Uncle Felix at inupahan ang kanyang lumang studio sa loob ng 2 linggo. Agad niyang binisita ang studio na nasa likod ng basurahan ng isang apartment building. Ginabayan ng manager ni Felix na si Laila, pumasok si Herman sa isang maalikabok at lumang silid na naglalaman ng kama, isang mini refrigerator at isang baluktot na pagpipinta. Gayunpaman, hindi gaanong binibigyang pansin ni Herman ang mga detalyeng ito at lumipat siya. Bumili siya ng 2 linggong halaga ng pagkain at iniimbak ito sa mini refrigerator. Nang walang pagkaantala, sinimulan niyang gawin ang kanyang mobile art ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw, ngunit nagpupumilit si Herman na gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang likhang sining. Ito ang dahilan upang unti-unting tumindi ang kanyang pagkabigo at depresyon. Sa ika-13 araw ng patuloy na kabiguan, nag-iisip siyang sumuko at kahit na ang mga pag-iisip sa sarili ay sumagi sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling iyon, ang baluktot na pagpipinta ay nakakuha ng kanyang mata. Sinusubukan niyang ituwid ito, ngunit matigas itong tumagilid. Frustrated, itinapon niya ang painting sa isang storage room. Di nagtagal, nasaksihan ni Herman ang isang hindi pangkaraniwang kababalaghan, isang sinulid na umuusbong mula sa isang maliit na butas sa silid. Hinila niya ang sinulid, at inihayag ang isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Relax, I can help." Nalilito, tiningnan ni Herman ang kabilang panig ng dingding para lamang makita itong ganap na selyado. Matapos makatanggap ng ilang mga mensahe sa papel, ang butas ay dumura ng isang maliit na bola na parang halaya.
Inayos ito ni Herman sa kanyang mobile na istruktura, at sa kanyang pagtataka, ito ay nagiging balance. Nang sa wakas ay natapos na ang kanyang obra maestra, bumisita si Herman sa tirahan ni Devora kinabukasan. Ngunit sa kasamaang palad, tumanggi siyang bigyan siya ng pagpasok, na sinasabing ang kanyang mga nilikha ay palaging basura. Ito ay ganap na nagwasak kay Herman, at siya ay lumayo na halos lumuluha. Sa kanyang landas, ipinasa niya ang kanyang nilikha sa isang street side art vendor. Ipinakita ng huli ang likhang sining at nakakagulat, sa loob ng ilang minuto, maraming dumadaan ang naakit dito. Nagsisimula pa sila ng impromptu auction sa kanila. Di nagtagal, si Devora mismo ang nagpakita at binili ang artwork na may pinakamataas na bid. Pagkatapos nito, humingi siya ng paumanhin kay Herman para sa kanyang naunang pag-ugali at kinuha siya bilang kanyang bagong artista. Puno ng malaking kaligayahan, bumalik si Herman sa kanyang pansamantalang paninirahan na sumasabog sa mga sigaw ng kagalakan. Ilang sandali pa, isang mahina at pabulong na boses ng babae ang lumabas sa butas na nagtatanong sa kanya kung naging maayos ba ang lahat. Bagamat sa una ay natakot, si Herman sa kalaunan ay nagsimulang makipag-chat sa misteryosong boses at ibinahagi ang kanyang kaligayahan. Ang boses ay nagpapakita na siya ay nagtataglay ng mas maraming halaya na bola na makakatulong sa kanya na matupad ang kanyang pinakahihintay na pangarap. Bilang kapalit, kailangan lang niyang gumugol ng oras sa kanya. Sumang-ayon si Herman nang walang pag-aalinlangan. Sa pagdaan ng mga araw, nagkakaroon siya ng magandang relasyon sa mahiwagang butas, at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa loob ng silid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Herman ay, paulit-ulit, nilapitan ni Lael, na nag-aalok sa kanya ng pi. Mukhang gusto niya siya, ngunit pinipigilan siya ni Herman. Isang gabi, dumalo si Herman sa eksibisyon ni Devora, kung saan ipinakita ang kanyang sining sa harap ng mayayamang kliyente. Tila sila ay nabighani na ang isa sa kanila, ay bumili nito sa napakalaking halaga na $50,000. Sa tagumpay na ito, itinalaga ni Devora si Herman na bumuo ng isang batch ng mga obra maestra na ito sa loob ng isang buwan dahil gusto niyang i-host ang kanyang solong exhibition. Samantala, sa bahay, si Layla ay kumakatok sa pintuan ni Herman upang alukin siya ng pagkain. Nang hindi makatanggap ng tugon, naging curious siya at pumasok sa kanyang silid. Habang ginagalugad niya ang kalawakan, natitisod siya sa butas. Hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa, sinilip niya ito at natuklasan ang isang projection ng Herman na lumalabas mula sa shower. Biglang naglabas ang butas ng hindi pamilyar na likido sa mata ni Layla, na nagtulak sa kanya na magmadaling tumakbo palayo doon. Nang maglaon, umuwi si Herman, sabik na ibahagi ang mabuting balita sa butas. Masyado siyang natupok sa kanyang bagong nahanap na tagumpay na hindi niya masyadong binibigyang pansin ang pinagmulan ng butas, ang boses sa likod nito. Nakabuo na ngayon si Herman ng malalim na emosyonal at psikolohikal na koneksyon sa butas. Ito ay nagiging maliwanag na ang butas ay nananabik sa kanyang presensya sa tuwing siya ay lalabas at madalas na natatakot na iwanan. Ang boses ay nagpapahayag na hindi niya nais na mag-isa muli dahil ito ay hindi mabata. Nang malaman ang kanyang kawalan ng kapanatagan, tiniyak ni Herman na wala siyang balak umalis. Gayunpaman, sa paglipas ng maraming araw, ang kanilang relasyon ay nagiging madilim. Isang araw, ang butas ay hindi makagawa ng mala-jelly na bola. Nagtanong si Herman tungkol sa bagay na yon, kung saan ipinahayag ng boses na siya ay nag-iisa. Tinatanong niya kung may magagawa ba siya para gumaan ang pakiramdam niya. Bilang tugon, gulat niyang sinabi na gusto niyang makipagtalik. Mahigpit na tumanggi si Herman, ngunit ang butas ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nalalapit na deadline, na sinasabing hindi niya magagawa ang kanyang sining nang wala ang mga jelly ball. Naiwan na walang pagpipilian, si Herman ay nag-aatubili na sumang-ayon at nagmahal sa butas. Lingid sa kaalaman ni Herman, siya ay lihim na pinapanood ng isang lalaki na nagngangalang Joel na ipinahayag na ex-best employee ni Devora. Siya ay na-terminate matapos makuha ni Herman ang kanyang posisyon. Dahil dito, isang galit na si Joel ang bumaril para sa paghihiganti. Pagkaraan ng mga araw, kinumpleto ni Herman ang kanyang susunod na obra maestra at iniharap ito kay Devora na nagbigay sa kanya ng malaking sweldo. Sa kabila ng pabuya sa pananalapi, mukhang hindi masaya si Herman dahil sa masalimuot na sitwasyon sa kanyang buhay. Siya ay malinaw na naghahanap para sa isang normal na relasyon at higit pa, isang normal na buhay. Nang maramdaman ang kanyang pagkabalisa, ginabayan siya ni Devora sa isang silid na ipinapahayag ang kanyang pagkahumaling sa kanya. Itinuturing niya ang mga ito bilang isang perpektong tugma kung saan si Herman ay isang mahuhusay na artista at ang kanyang sarili ay isang matagumpay na nagbebenta. Ang kanilang pag-uusap sa lalong madaling panahon ay tumatagal ng isang romantikong pagliko, at sila ay nagtapos. Kinagabihan, bumalik si Herman sa kanyang silid, at nalaman na alam na ng butas ang pagkakasangkot niya kay Devora. Kinumpronta niya ito at si Herman ay walang itinatago kahit ano.
Inamin niya na may kakaiba kay Devora at iginiit din na hindi siya maaaring makipagrelasyon sa butas dahil hindi naman ito tao. Kasunod ng isang maikling argumento, lumabas si Herman, iniwan ang nasiraan ng loob na butas upang magdagdag ng higit pang mga marka sa mga dingding ng silid. Nang gabi ring yon, nakipag-ugnayan ang boses kay Devora na tinawag ang sarili bilang kapareha ni Herman at iniimbitahan siya sa lumang studio para makipag-usap. Sumang-ayon ang huli at dumating sa lugar upang maghanap ng dimlilit na setup na may upuan na napapalibutan ng mga kandila. Walang pag-aksaya ng oras, ang boses ay diretso sa punto na kinikilala ang katotohanan na ginagamit ni Devora si Herman para lamang sa pera. Pagkatapos ay nagmumungkahi siya ng deal, nag-aalok ng mga pambihirang likhang sining bilang kapalit ng paglayo ni Devora kay Herman. Gaya ng inaasahan, tinanggihan ng tusong babae ang alok at nagpasa ng masasakit na salita sa boses. Bilang tugon, sinipsip ng galit na butas ang lahat ng oksigen mula sa silid na naging sanhi ng pagkahimatay ni Devora. Di nagtagal pagkatapos, bumalik si Herman sa bahay lamang upang makita si Devora na nakahiga sa sahig. Nagagawa niyang ibalik siya sa katinuan at pinauwi siya. Gayunpaman, nananatiling masama si Devora na naniniwala na ang babae sa likod ng mga pader ay kanyang kasintahan. Nang maglaon, nakita si Herman na nakaupo sa isang bangko sa kalye na nagmumuni-muni sa sitwasyon. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpasya siyang sa wakas ay aminin ang katotohanan kay Devora. Pagkatapos ay pumunta si Herman sa kanyang lugar at inihayag ang lahat tungkol sa mahiwagang butas. Inamin din niya na wala siyang tunay na talento at gawa talaga ng butas ang sining. Ano man ito, ipinagtapat ni Herman ang kanyang tunay na pagmamahal kay Devora at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makasama siya magpakailanman. Nakapagtataka, naniniwala siya sa kanya at tinatanggap niya ito bilang kanyang manliligaw. Sa susunod na eksena, bumalik si Herman sa silid ng studio na may layuning isara ang lahat ng mga butas. Pagpasok niya, nakita niya si Joel na sinusubukang gamitin ang butas upang makakuha ng tagumpay. Nang makita ito, binalaan siya ni Herman na layuan ito dahil wala siyang ideya tungkol sa mga kahihinatnan nito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Joel ang babala at inabot niya ang butas. Ito ay nagpapatunay na isang napakasamang desisyon dahil biglang, ang butas ay kumukuha ng lahat ng mga panloob na organo ni Joel sa loob na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Naramdaman ang panganib na taglay ng butas, sinimulan ni Herman na isara ang lahat ng mga butas sa silid ng paisa-isa. Sa gitna nito, patuloy na sinusubukan ng boses na hikayatin siya na hindi si Devora ang tamang partner para sa kanya at ginagamit lang siya nito para sa pinansyal na pakinabang. Gayunpaman, nananatiling determinado si Herman sa kanyang mga aksyon. Nang isasara na niya ang panghuling isa, isang hindi inaasahang suntok mula sa likuran ang naging dahilan upang siya ay nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay si Herman, at natagpuan lamang si Devora na gumagamit ng chainsaw para putulin ang dingding. Naguguluhan, tinanong niya ang kanyang mga aksyon, at ipinaliwanag niya na balak niyang kunin ang butas sa kanya. Naniniwala siya na sa paggawa nito, makakagawa siya ng sarili niyang mga obra maestra nang nakapag-iisa, nang hindi nangangailangan ng iba, kahit na si Herman. Dahil dito, napagtanto niya na tama ang mga babala ng butas, ginagamit lang siya ni Devora sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay bumangon si Herman at sinubukang pigilan siya na magdulot ng karagdagang pinsala sa butas. Sa gitna ng away, aksidenteng nasugatan ni Devora ang sarili niyang mga daliri gamit ang chainsaw na nagtulak sa kanya na tumaka sa sakit. Samantala, ang butas ay sumisigaw sa matinding paghihirap na nagpapahina sa pakiramdam ni Herman. Sinusubukan niyang aliwin siya, tinitiyak na ayusin niya ang pinsala. Ngunit nakalulungkot, ang butas ay nawawalan ng maraming dugo sa mga dingding at pumanaw. Si Herman ay nalulula sa kalungkutan at pagkakasala, sinisisi ang kanyang sarili sa kalunos-lunos na kinalabasan. Sa huling eksena, naghahanda si Herman na lumabas ng studio room. Bago umalis, nililinis niya ang dugo mula sa mga dingding at nilagyan ng maayos ang butas bilang panghuling pagpupugay. Mag-subscribe para sa iba pang mga recaps. Salamat.